Sa paglabas ni Robbie, agad siyang may napuna. Ops. Magdadali tayong tubig sa kabila. Ha? Tingnan mo, butas sa kabila. Magandang umaga. Morning po. May napansin ba kayong bago sa inyong lugar? Opo. Ano yun, Robbie? Yung sa may jacuzzi po, may parang lalagyan. Tapos, tingin ko po papunta sa kabilang bahay yun. Ayon kay Robbie po, baka para maghakot ng water papuntang main house po. Medyo tama ang hinala mo. Pero, Rona, Po? hindi tubig ang dadalhin. Sa araw-araw na buhay ninyo sa labas ng bahay, housemates, Po? ay ang mga magulang ninyo ang nagsisilbi sa inyo. Ngayong araw ay bibigyan ko kayo ng pagkakataong makabawi sa inyong magulang. Ngayong araw, kayo ang magluluto ng kanilang tanghalian. Kapag handa na ito, ay ipapadala ninyo ito sa kanila gamit ang puli na inihanda ko sa ibabaw ng bakod. At Kevin, dahil ikaw ang magaling magluto, ikaw ang in charge sa pagluto para sa inyong mga guardians. Matapos ang halos 2 oras, handa na ang espesyal na tanghalian para sa guardians. Kompleto ba naman ang pagkain ng mga teens kung wala ang paborito nilang solo rice? Yeah! Not naan. Wait. Hold it. Okay, wait, I'll get in the jacuzzi. Go. Done. Sakit. Tatlo, another one. Pop. It's balance. You hold it. I mean, let's push it. Go. Stop. Just go. And pull. Go, pull. No, pabalik. Okay. That's one. Other side. Slow down. Slow down. Okay, mabitawan na. Teka. Wait, no. Slowly. Stop. 1, 2, 3, go. Nerdy on the floor. Not yet. Nerdy. Alright. No. Good. Wow! Okay! Thank you! Girls! Yun. Okay. Woo! Salamat! Thank you! Mami, yung beauty! Thank you! Salamat! Sa kanilang bayan sa Mindoro, sumisipol si Mang Erning para mas madaling matawag ang pansin nitong si EJ. Galing! Matapos ang masayang paghahanda ng tanghalian, hinarap naman ng mga teens ang tensyon ng pagboto sa mga kasama. 1 point goes to Kevin. Sometimes it's yung too much jokes and 2 points for beauty. Nobody nominates her. Yung pakiramdam. 1 point po kay Kevin kasi sa kwarto po namin siya yung makalat yung gamit. 2 points po para kay Nicole kasi hindi ko pa din po siya lubos na kilala. 1 point po para kay Kevin kasi yung mga jokes niya nakakasakit na po talaga. 2 points po para kay Beauty kasi napapadalas po yung pagiging insultador niya po at pagiging demanding. Nasaktan po ako, especially nang marinig ko po yung parang sinabi niya na I'm playing safe daw po. Priscilla, 1 point. You should not
treat other people like maids, like Rana. Kawawa po. Kevin, 2 points. It's okay to make jokes. I can handle jokes, but hitting a person is too much for me. Nagbago na nga ba ang samahan ng mga teens kaya't si Beauty ni-nominate ang mga malalapit na kaibigan. 1 point para kay Priscilla. Stubborn siya, tapos impolite rin. 2 points para kay Kevin. Bossy pa rin. At sometimes parang wala siyang respect. Si Beauty po yung 1 point. Kasi po, hindi po siya masyadong natatrabaho agad, gumagawa ng mga house chores. Wala na nga kaya ang dating closeness ni Beauty at Priscilla kaya ni-nominate nila ang isa't isa. Si Nicole po, kasi po yung hindi talaga siya gumagawa ng mga house chores. Mahirap po siyang utusan. Bigyan ka po ng 1 point si Joseph, tulad ng dati. Pag po nagbiro, wala na po sa lugar. 2 points po para po kay Kevin. Lagi na inaasar sila yung mga babae, tapos nasasaktan niya, hindi pa niya titigilan doon. O kaya hindi pa niya alam na ginagawa niya. 1 point kay Kevin kasi minsan po hindi niya alam na nakakainis din yung pagbabatok niya. So first po kay Joseph, first of all, kumukuha ng ibang advice sa ibang tao kung ano yung dapat na gusto niya, yun pa rin. 1 point for Valerie kasi sometimes in the task she's not serious. Nicole, 2 points. So I like when she get mad or fast. I don't like her character. 1 punto si Kevin, minsan nagiging violente na po siya. Kung 2 points kay Joseph, yung mga biro po niya minsan nakakasakit na po na tao. Dumidiskarte na kaya si Robbie kaya't ni-nominate ang dapat na BBF na si Joseph sa ikatlong linggo ng parehong puntos at sa parehong dahilan. 1 point po para kay Robbie. Para po sa akin parang kulang po yung pakisama niya sa amin. Tuluyan na nga kayang natuldukan ang pagiging BBF kaya't sa unang pagkakataon ay binoto ni Joseph ang dati pang bumoto sa kanyang si Robbie. Points po para kay Kevin. Kasi po, yun nga po, di pa rin po siya nagbago na ganun pa rin po siya, mapautos po. Tapos, pagkatapos niya magluto sa sana di po siya parang nakikisama po pa rin sa amin. Kaya yun, mautos pa po siya, pati yun. Rana, 1 point, because she's always telling me what I have to do, and I don't like it. Joseph, 2 points, kasi I noticed him strangest with me this week. Like he speaks to me less, and I don't know. He's not like before. Always joking with me. He doesn't look at me like before. Bunsod kaya ng alitan ng kanilang mga guardians kaya't ni-nominate ni Kevin si Joseph. Mula sa nominasyon, nakita na natin kung paanong naapektuhan ang mga teens sa alitan ng kanilang mga guardians. Ano pa kaya ang epekto sa samahan ng kabataan ng away ng matatanda? Hello Philippines and hello world! Sabado pa lang ay sinubukan na ang samahan ng teen at ng guardians nang ibinigay ang sacrifice ni Kevin at ng ama nitong si John. Kailangan nilang makumbinsi ang lahat ng lalaking guardians at teens na magpalit ng hairstyle kapalit ng 100 batang masi-circumcise ng libre. Sa sobrang tuwa ni John na magkawang-gawa ay napasayaw pa ito sa kusina at sa gabing din iyon ay kinumbinsi agad ni John ang kanyang mga kasama. I need them to cut the hair the same as me tomorrow. Pakalbo kayo. It's important for me. Maybe he needs support. Sige. Ayun, Okay. Kahapon nga ay agad na isinagawa ni John ang sakripisyo kahit wala pang hudyat ni Kuya. Ano nga kaya masasabi ni Big Brother dito? Narito, panoorin yung lahat. Para tayo si Conrad, si Mr.